Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. Kung pinapahayag ng ibang mga relihiyon na hindi naniniwala na Diyos si Jesus, di umano, ang John 20:28 ay nagpapahayag lamang ng pagkagulat, pagkabigla, o pagkasorpresa ni Tomas nang makita niya si Jesus. Narito ang aking tanong sa mga taong naniniwalang tao lang si Jesus. Bakit malinaw na sinabi ng Biblia na sumagot si Tomas at sinabi sa kanya? Ang dalawang pangunahing salitang ginamit sa talatang ito ay ang sumagot at sinabi. Pero wala namang pinahayag na nagulat, nabigla o nasorpresa lamang si Tomas kay Jesus. Meron po ba kayong nabasa na ganun ang pagkakasabi sa Biblia? Basahin natin sa Biblia ang Juan, Kabanata 20, talata 28. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Ang Panginoon ko at ang Diyos ko." Hindi po ito tsismis, opinyon o inimbento lamang na mga salita. Ito mismo ang eksaktong teksto na sinusundan natin. Ang ating unang punto, sumagot at sinabi sa kanya. Ang ibig sabihin nito, may kausap si Tomas, si Jesus. Hindi siya nakakita ng multo upang ikatwiran ng iba na di umano ay nagulat, nabigla o nasurpresa lang si Tomas. Kung pagpapahayag lang ng isang shock expression si Tomas, bakit idinagdag pa ng Ebanghelyo na kay Jesus niya ito sinabi? Ang ating pangalawang punto, ang kahalagahan ng buong konteksto. Si Tomas ay nagdududa at humihingi ng ebidensya o pruweba. Pagkatapos magpakita ni Jesus at sabihin niyang, "Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka," na inyong mababasa ito sa talata 27, dito na sumunod ang naging sagot ni Tomas na, "Aking Panginoon at aking Diyos." Ito ay isang pagpapahayag ng confession or declaration at hindi ng pagkagulat, pagkabigla o pagkasurpresa. Ang ating pangatlong punto, ang naging reaksyon ni Jesus sa Juan, Kabanata 20, talata 29. Sinabi niya rito kay Tomas, "Dahil nakita mo ako, kaya ka sumampalataya." Kung nagulat, nabigla o nasurpresa lang si Tomas, bakit sinabi ni Jesus na sumampalataya si Tomas sa kanya? Wala akong makitang malinaw na koneksyon sa akusasyon ng mga relihiyong kumukontra sa pagkadiyos ni Jesus sa kanilang pangangatwiran ng pagkagulat, pagkabigla o pagkasurpresa kontra sa pagsampalataya ni Tomas kay Jesus. Nagdulot ba ng pagkagulat, pagkabigla o pagkasurpresa ang pagsampalataya ni Tomas kay Jesus? Ang ating pang-apat na punto, kung mali ang pagtawag ni Tomas kay Jesus na Diyos ko, dahil di umano ay nagulat o nabigla lang siya, di ba dapat ay kinurek, tinuwid o sinaway ni Jesus si Tomas? Pero hindi naman, di ba? Sa halip ay pinagtibay pa ni Jesus ang pagsampalataya ni Tomas sa kanya at sinabi pa niyang, "Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya." Wala namang binanggit sa Biblia na mapapalad yaong mga nagulat, nabigla o nasurpresa sa akin at dahil dito ay sumampalataya sila sa akin. Mayroon po bang ganitong pinahayag sa Biblia? Kaya ang aking tanong sa inyo, alin ba ang mas tamang pinapahayag ng teksto sa Juan, Kabanata 20, talata 27 hanggang 29 na may katotohanan ba ang pagkagulat, pagkabigla o pagkasurpresa o ito ay isang pagpapahayag ng pagsampalataya ng nagdududang si Tomas? Para sa Juan, Kabanata 20, ito ay malinaw na direktang pagkilala ng mapag-alinlangan na si Tomas kay Jesus bilang kanyang Panginoon at Diyos. Sa mga kumukontra sa pagkadiyos ni Jesus, ito lang po ang aking masasabi sa inyo. Kahit na ano pang pagkontra o pag-atake ninyo kay Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao, ang katotohanan na si Jesus ay Diyos ay ang siyang mananatili, magwawagi o mangingibabaw magpakailanman, at kailanman ang mga antikristo ay hindi magtatagumpay.
Bagkus, sa kumukulong asupre sa apoy ng impyerno ang inyong magiging huling hantungan sa pagdating ng takdang paghuhukom ni Kristo sa sanlibutan. Ang sinumang hindi kumikilala sa akin bilang ang daan at tagapamagitan sa Diyos Ama ay mananagot sa akin sa oras ng paghahatol. My children, hear the word of truth, for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.